Naniniwala ka bang isang araw, hawak mo ang papel ngang annulment sa iyong magkamay, at ang lalaking nangako na poprotektahan ka habang buhay ay malami na mautos na i-freeze ang lahat ng iyong asset sa loop lamang ng isang hapon? Hindi ako naniwala na mangyayari iyon sa akin. Hanggang sa araw na iyon, sa loop lamang ng 3 oras pagkatapos ilagay ang aking pirma, naging zero ang aking bank account. Wala nang laman ang aking ATM card. Ang bahay na pinagsilungan ko ay nakalok at maging ang sasakyan na sinasakay ko ay may sulat na ibibigay sa opisina dahil asset daw itong kumpanya. Si Miguel aking dating asawa, isang kilala at matagumpay na CEO, nais akong makita na walang-wala. Nais niyang maramdaman ko ang pagiging naipit sa sulok. Nais niyang maunawaan ko na kung aalis ako sa kanya, wala akong silbi. Akala niya ay iya ako, luluhod at magmamakaawa. Akala niya ay dalangin ko na may bali ang pagiging misis ng CEO. Ngunit hindi niya alam nung pinirmahan ko ang papel nga annulment, tahimik na kong ina-activate ang isang planong pinahandaan ko sa loop ng 3 taon, isang planong sapat na upang palabasin ang lahat ng hawak niya, at ang araw na i-freeze niya ang aking mga assets ay siya ring araw ng simula ng pagbagsak ng kanyang mundo. Naniniwala ka ba? Minsan, ang taong pinalayas sa pintuan ang siyang may hawak ng susi sa buong laro. Ako, hindi kailanman naging mahinagaya ng akala niya. Madaling araw noon, maulap ang langit ng may nilatulad ng sunod-sunod na ulan na hindi pa natatapos. Ang nga mataas na gusali ng salamin sa Makati ay nakbabalik liwana ng maputlang sikat ng araw. Nakatayo ako sa labas ng hukuman, mahigpit na hawa ang aking lumang beige na bag. Regalo niya sa amin nung ika-3 anibersaryo ng kasal namin birong tadhana. 3 taon na ang nakararaan, ibinigay niya sa akin iyon ng may mainit na ngiti. Ngayon, siya ring pumirma para tapusin ang kasal na iyon. Sa ngang mediation room, malami ang aircon ngunit mas lumamig pa ang pakiramdam ko, hindi dahil sa temperatura kundi dahil sa lalaking nakaupo sa harap ko. Si Miguel Santos ngayon ay parang isang estranghero. Nakaswat siya nga itim na sui, kumikislap ang mahal na relo sa kanyang pulso. Pareho pa rin ang dating ng isang matagumpay na CEO. Pareho pa rin ang tindig ng isang taong sanay sa pautos. Isang bagay lang ang nabago, hindi na niya ako tinitingnan bilang asawa. Tinitingnan niya ako bilang isang problemang kailangang ayusin. Mas mabuti para sa ating dalawa na matapos na rito, sabi niya, kalmado tulad ng natatapos ng isang pulong sa trabaho. Hindi ako sumagot. Itinulak sa akin ang papel ng annulment. Basa ko isa-isa ang bawat linya pangwakas ang pagsasama, dibisyon ang ari-arian ayon sa batas, karapatan ang makabilang panig, bawat salita ay parang talim na tumutugis sa nakaraan. Pumirma ako. Pumirma siya. Walang luha. Walang pakikiusap. Ngunit hindi ko inakala ito ay simula pa lamang pala. 2 oras pagkatapos lumabas sa hukuman, habang nakaupo ako sa isang maliit na coffee shop sa tapat ni isang mall sa Ortigas kung saan noon ay dati kaming nagdadate nagsimulang tunog ng paulit-ulit ang aking telepono. Notifikasyon mula sa bangko. Ang inyong account ay pansamantalang nakatangga. Tumigil ako. Bago ko pa naunawaan ang nangyayari, dumating ang isa pang mensahe. Ang inyong credit card ay kinansela ayon sa kahilingan ng co-owner. Co-owner? Nginisyan ko ng mapait si Miguel. Sa loob lamang ng 30 minuto, lahat ng account na nasa pangalan ko ngunit konektado sa kanyang kumpanya ay na-freeze. Ang aking mga shares sa korporasyon ay pansamantalang nasuspinde ang karapatang bumoto dahil sa alitan sa ari-arian pagkatapos ng annulment. Mabilis siyang kumilos, mabilis at walang alinlangan, katulad ng estilo ng CEO na humarap sa krisis. Naiba lang ngayon, ako ang krisis. Nakmaneho ako papunta sa bahay namin sa Alabang, ang villa sa tabi ng ilog na personal ko, na pinili ang bawat kurtina, bawat sofa, bawat halaman sa balkonahe. Matas pa rin ang riyas ng khate, ngunit nang huminto ang aking sasakyan, lumabas ang heart, nakmumukha itong mahirap ipaliwanag.
Pasensya na ma'am. May utos po ako na wala na kayo sa listahan ng manakatira rito. Tumingin ako sa saradong gate. Ang bahay ko ang aking kwarto, ang aking closet na ikinarangal ko bigla na lamang naging isang lugar kung saan wala na akong karapatang pumasok. Lumabas mula sa loop ang biyenan kong babae, nakabalabal ng manipis na shawl. May malamig na ngiti sa labi. Nag-anol na, mas mabuting magpakatahimik ka na, huwa ng pahirapan pa ang iba, ang babaeng noon ay tinatawag akong anak, ngayon ay tinatawag na niya akong iba, hindi ako nagtatalo. Nakatayo lang ako doon sa ilang segundo sapat na upang matandaan ng mabuti ang pakiramdam ngang mapaalis sa sarili mong pintuan. Pagkatapos ay lumiko ako. Nagsimulang humihip ang hangin. Maneho ako patungo sa maliit na apartment na lihim kong niren 2 taon na ang nakararaan isang lugar na hindi alam ni Miguel. Pumasok ako, isinara ang pinto, humiga sa dingding, at huminga ng dahan-dahan. Walang luha, walang panginginig, kapayapaan lang napakalalim na katahimikan. Iniisip ni Miguel na mababali ako. Inakala niyang isang simpleng alagang asawa lang ako na buong araw nasa bahay. Nabubuhay sa pera ng asawa. Hindi niya alam 3 taon na ang nakararaan, nang malapit ng bangkarota ang kanyang kumpanya dahil sa isang maling investment, ako ang tahimik na nahanap ng paraan para iligtas ito. Ako ang nagbadala ng mga email upang kumbinsihin ang foreign investment fund. Ako ang nagpanatili ng kopya ng mapinakamahalagang kontrata. At ako rin ang nahanda ng sarili kong daan papalabas. Binuksan ko ang drawer ng mesa sa maliit na apartment. Sa loob isang silver USB drive, isang bundle ng mga dokumento, at isang pangalawang telepono na ginagamit lamang para sa isang grupo ng makontak. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang isang numero. Handa na tayo. Ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago sumagot. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Numiti ako. Miguel, i-freeze mo ang aking mga ari-arian sa isang hapon. Ngunit hindi mo alam ang larong ito. Ako ang nagsimula nito baho, mo pa ito na lamang nilalaro mo. Ang maliit na apartment na niren ko ay nasa 12 palapa ng isang lumang condominium sa Quezon City, halos 10 kilometro mula sa sentro. Ni isa sa pamilya ni Miguel ay hindi kailanman nakapuntang dito. Si Miguel mismo mas hindi. Lagi niyang iniisip na ang mundo ko ay nakapaikot sa villa sa Alabang. Hindi siya kailanman naktanong kung saan ako pumupunta tuwing hapon na sinasabing nagjizumba ako. Hindi rin siya nakpansin kung bakit laging may sariling laptop ako na hindi ko gumagamitin sa opisina niya. Masyadong abala siya at masyadong mapagmataas. Inilagay ko ang silver USB sa mesa. Ang dilaw na liwanag nga ilaw ay nakbabaksa sa kahoy na ibabaw, gumagawa ng mainit na kutson ng liwanag, sa labas ng salamin, nagsisimulang mailaw ang Maynila. Ang sasakyan sa ibaba ay parang maliliit na kumikinang na linya ng patuloy na gumagalaw. Isinaksak ko ang USB sa laptop, lumitaw sa screen ang isang folder. Project Aurora. Hindi kailanman malalaman ni Miguel ang pangalang ito. 3 taon na ang nakalipas, nang malapit ng manlugi ang corporation niya dahil sa isang maling venture sa resort tahimik na akong naganap ngang paraan para baliktarin ang situation. Ngunit hindi ako kumilos bilang asawa ang CEO. Kumilos ako bilang isang independenteng investor. Ginamit ko ang pangalan ng isang shell company, isang kumpanyang kontrolado ko ngunit hindi alam ng sinuman. Kahit ni Miguel. Binuksan ko ang unang file kontrata ng paglipat ng shares, pirma ng foreign investment fund, malinaw na pula ang selyo. Ang 30% na rescue shares noon ay hindi nakatala sa pangalan ni Miguel, hindi sa pangalan ng korporasyon, kundi sa pangalan ng isang kumpanyang, ang legal representative ay ibang tao, ang aking sariling abogado. Kinuha ko ang pangalawang telepono. 3 numero lang ang nasa screen. Pinindot ko ang una. 3 ring. Lalaking boses ang sumagot. Kumpirmahin ang pag-activate ng plano. Oo, sagot ko ng maikli. Simulan ang unang hakbang. Ilang segundo ngang katahimikan sa kabilang dako bago nagsalita ng dahan-dahan. Sa bukas na umaga, makakaroon ng kaunting kaguluhan ang korporasyon niya. Bahagya akong umiti.
Inisip ni Miguel na i-freeze niya ang lahat ng aking ari-arian. Ngunit hindi niya alam ang pinakamahalagang bahagi ng corporation, ang strategic capital, ay nakasalalay sa pirmang shell company na iyon. At ang kumpanyang iyon ay hindi sa kanya. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Malakas ang hangin na gabi. Naalala ko ang isang gabing 3 taon na ang nakalipas. Nang bumalik si Miguel sa bahay, maputla ang mukha at itinatapon ang mga dokumento sa mesa. Tapos na tayo, sabi niya. Tahimik lang akong nakbuhos ng tubig para sa kanya. Mag-isip akong paraan, sabi ko. Tumawa siya ng mapait. Ano ang magagawa mo? Hindi niya alam nagtatrabaho ako sa finance bago pa namin ikasal. Hindi niya alam na mayroon akong koneksyon sa malalaking investment funds. Hindi niya alam na inabandona ko ang aking karera upang suportahan siya sa likod ng eksena. At hindi siya nakduda na hindi ako talaga umalis sa laro. Nak-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula sa bangko, naitala na ang kahilingan na i-freeze ang account. Tiningnan ko ang mensahe sa ilang, segundo pagkatapos ay binura ko ito. Nais ni Miguel na makita akong walang-wala. Nais niyang manggarap akong bumalik at lumuhod. Nais niyang maunawaan ko na nasa kanya ang kapangyarihan. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita ng lahat. Nakatago ito sa hindi alam ng ibang tao. 12:17 ng hating gabi. Isang bagong email ang lumitaw sa inbox ng korporasyon mula sa Shell Company. Maikling nilalaman. Ayon sa Clause 7 ng Strategic Investment Agreement, hinihiling namin ang pagsusuringang, buong capital management at pansamantalang pagsuspinde ng ilang desisyon sa pamamahala hanggang sa makuha ang malinaw na legal na kumpirmasyon pagkatapos ng annulment. Isang email lang unit sapat na upang magulo ang Finance Department, sapat na upang magsimulang tumawag ang mga shareholder, sapat na upang magpuyat si Miguel sa buong gabi. Isinara ko ang laptop. Inilagay ang USB sa drawer at humiga sa kama. Puting kisama tahimik, hindi ako masaya. Hindi rin ako nakatagumpay. Kalmado lang ako sapagkat ang araw na i-freeze niya ang aking maari-arian ay siyaring araw na aktibo niya ang isang laro na hindi niya alam na nilalaro niya. At bukas ay magsisimula na siyang maunawaan hindi ako kailanman naging mahina. 6:45 umaga. Ang punong tanggapan operasyon ni Miguel ay nakalagay sa gitnang Makati. Ang salaming gusali ay sumasalamin sa unang liwanag ng araw. Ang gusaling iyon noon ay ipinagmamalaki niya simbolo ng kapangyarihan, ambisyon, at tagumpay. Ngunit ngayong umaga, ang hangin sa loop ay mabigat at halos hindi mahinga. 7:12. Nakatanggap ang Finance Department ng email mula sa Strategic Investment Company, PACSA. Urgent Review of Capital Management. 10 minuto pa lamang, nagsimulang tumuno ng pauli-ulit ang telpono ng opisina ng CEO. Tumawa ang bangko, ang shareholder, ang board of directors. Sabay-sabay ang matanong, bakit humihiling ng pagsuspinde ng ilang desisyon ang investor? Bakit naka-hold ang fund release para sa Coastal Project? Bakit hindi pa na-approve ang remittance sa Singapore partner? Lumabas si Miguel mula sa elevator, maayos pa rin ang mukha, kalmado tulad ng araw-araw, wala pa siyang ideya na nagsimula na ang lindol. 8:30. Nakpulong ng emergency. Puno ang tao ang meeting room sa ICA. 21 palapat. Nakascreen ang scan. Copy ng investment contract 3 taon na ang nakalipas. Nanginig ang boses ng CFO. Sir Miguel, pinapahintulutan ng Clause 2 ang investor na humiling ng pagsusuri kapag may legal na panganib na nakakapekto sa rights ng shareholder. Anong legal na pagbabago? Namukaan? Ni Miguel. Tahimik ang silid, sagli bago, may nagsalita ng mahina. Annulment. Nahanda ang hangin. Mahigpit na kinuha ni Miguel ang balpen sa kanyang kamay. Wala na siyang karapatan dito. Bahagya na inubo ang legal director. Ang issue po kasi ay ang strategic capital ay hindi buong-buong nasa ilalim ng inyong pangalan. Lumingon si Miguel, ibig sabihin, ang rescue capital 3 taon na ang nakalipas ay pag-ari ng Aurora Investment. Ang pangalang iyon ito ang unang beses niyang narinig ito.
Sino ang nakpapatakbo ngang kumpanyang iyon? Bumukso ang boses niya. Sa papel, si Abogado Torres. Tumahimik si Miguel. Abogado Torres ang aking personal na abogado. 8:47. Nak-vibrate ang telepono ni Miguel. Mensahe mula sa bangko ang PHP 5 bilyong release para sa Coastal Project ay pansamantalang nakatengga hanggang makuha ang kumpirmasyon ng strategic investor. Naksimulang lumabas ang pawis sa kanyang kwelyo. Ang Coastal Project kapag naantala ang release ng 48 oras, may penalty ang kontrata. Kapag lumabas ang balita sa labas, bababa ang stock. Ang mga shareholder ay hindi tatahimik. Binuksan niya ang email, binasa bawat linya. Hinihiling naming isuspende ang ilang financial management powers hanggang sa may malinaw na legal na katayuan pagkatapos ng annulment. Naunawaan na niya, tumayo si Miguel mula sa upuan. Suriin agad ang koneksyon niya sa kumpanyang ito. Mahinang sumagot ang legal director. Sir, wala pong direktang koneksyon sa papel. Pinalo niya ang mesa ng malakas. Imposible. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naksimulang alalahanin ang 3 taon na ang nakalipas, ang gabing pinakadesperado siya, ang gabing sinabi niyang tapos na tayo. Napakatahimik ko noon. At ilang linggo pagkatapos, nakpakita ang isang investor na parang kababaon lang sa lupa. Hindi siya masyadong naktanong dahil gusto lang niyang resulta. 9:30, direktang tumawa ang pangunahing shareholder sa kanyang telepono. Miguel, kailangan mong ipaliwanag ito. Kung mag-withdraw ang investor, susuriin namin ang iyong posisyon. Malami ang boses ng tao. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Miguel ang kanyang upuan na gumuguho. Sa isang lugar sa ibang dako ng lungsod, nakaupo ako sa isang maliit na coffee shop sa ground floor ng isang kondominium. Umaangat ang usok ng mainit na tsa. Lumitaw ang notifikasyon sa aking telepono hakbang satu kumpleto. Uminom akong tsa. Walang nakakaalam, sa coffee shop na ang babaeng, nakaupo sa sulo ang dahilan ng kaguluhan sa isang bilyon-bilyong korporasyon. Wala akong ngiti. Wala akong pagtatagumpay. Kaumado lang sa pagitay, banayad, nalindo palamang. Ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula. 11:50. Tumawa si Miguel sa akin. Tiningnan ko ang screen sa ilang, segundo pagkatapos ay sinagot ko. Mababa ang boses niya, wala na ang dating pagmamataas. Ano ang ginagawa mo? Tumingin ako sa mga sasakyan sa labas. Miguel, nabubuhay lang ako ng sarili kong buhay tulad ng gusto mo, di ba? Tahimik ang kabilang linya, pagkatapos ay marahang nagsalita siya. Anong nilalaro mo? Bahagya akong ngumiti. Hindi ako naglalaro. Kinukuha ko lang ang kung ano ang talagang akin. Ibinaba ko ang linya. Inilagay ko ang telepono sa mesa. Humihip ang malamig na hangin sa pinto ngang salamin. Isang bagong kabanata ang nagsimula. At sa unang pagkakataon, ang lalaking dating nakpapaalis sa akin sa pinto nito nagsimula na niyang maunawaan na hindi ako kailanman tunay na umalis sa laro. Nang hapon nun, biglang lumabo ang langit ng Maynila. Malakas ang hangin na tumama sa mga malaking salaming pader ng ika-21 palapa, gumagawa ng malakas na boses na napapahirap pa sa sitwasyon sa loob ng opisina ni Miguel. Nakatayo siya sa harap ng bintana, mahigpit na hawa ang telepono. Ang aking boses kanina ay tumatahol pa rin sa kanyang isipan. Kinukuha ko lang ang kung ano ang talagang akin. Hindi ako kailanman nagsasabihin na walang ibig sabihin. Kung sinabi ko iyon, ibig sabihin handa na ako. Tawagin si Abogado Torres dito agad. Nagutos si Miguel. 1 oras pagkatapos. Pumasok ang abogado sa private meeting room. Kalmado pa rin ang anyo. Hindi mabasa ang ekspresyon. Miguel, may kailangan ka ba? Pinalo ni Miguel ang isang bundlang mga dokumento sa mesa. Anong koneksyon ng Aurora Investment sa kanya? Tiningnan ng abogado ang folder. Pagkatapos ay itinangala. Sa papel. Wala pong direktang koneksyon. Huwag mang ikot. Mababa ang boses ni Miguel.
3 taon na ang nakalipas, paano nasirhan ang investment contract? Nanahimi ang abogado sa ilang segundo. Sa sitwasyon na malapit ng mawalan ng cash flow ang inyong corporation at ang napakilala sa investor ay ang inyong asawa, nanahimik ang silit. Mahigpit na nakasya ang kamay ni Miguel. Ngunit ang shares na iyon ay sa akin. Umiling ang abogado ng dahan-dahan. Hindi po ganon. Kinuha niya ang isa pangkopya ng kontrata, hindi ang investment contract, kundi ang marriage contract. 3 taon na ang nakalipas, nang malapit ng malugi ang korporasyon, humiling siya ang isang supplemental agreement. Nang oras na iyon ay natutuliro ka. Gusto mo lang ng cash, pinirmahan mo nang hindi mabuting nababasa. Sa Clause 3, malino na nakasulat. Kapag nakaroon ng legal na pagbabago na nakakapekto sa marital status sa hinaharap, ang strategic investment capital ay may karapatang muling surin ang management rights at equity structure. Mabilis na binasa ni Miguel ang bawat pahina. Naalala niya ang araw na iyon pumirma siya ng 12-12 papel, walang alinlangan. Nagtitiwala na tinutulungan lamang ako siya. Hindi siya nag-isip na naglalagay ako emergency brake para sa sarili ko. Ngayon, tanong niya, ang boses ay nagsisimulang mamuo, anong magagawa niya? Huminga ang abogado. Kapag kinumpirma NG investor na may pangganib ang pagkakahiwalay, maaari nilang humingi NG muling pagsasayos NG management kahit ano, kahit humiling ng bagong board representative para sa strategic capital. Nanahimik si Miguel. Sa labas, nagsimulang kumakalat ang sismis. Bumaba ng 3% ang stocks, hindi malaki, ngunit sapat upang mapansin ng merkado. Nagsimulang mausap ang mga shareholder, merong internal na gulo. Ang annulment ay nakakaapekto sa management rights. Mukhang muling susurin strategic investor. Lahat nangyari ng sobrang bilis sa loob lamang 24 na oras. Nang bumalik si Miguel sa villa sa alabang ng gabing iyon, maliwanag pa rin ang bahay, ngunit makaibang pakiramdam. Tiningnan niya ang sopa kung saan dati akong nakaupo na nakababasa, ang hapag-kainan kung saan lagi akong naghihintay sa kanya tuwing gabi. Bigla niyang napaktanto hindi siya ngailanman natanong kung ano ang ginagawa ko sa lahat ng mga taong iyon, hindi siya na malasakit sa aking iniisip, hindi siya inagapan na maring kaya ko ring tumayo ng katapatan sa kanya sa isang economic chess game. Lagi niyang iniisip na backup lamang ako, hindi kalaban. Nang vibrating kanyang telepono, mensahe mula sa pangunahing shareholder. Kung hindi mayos ang sitwasyon sa loob ng 2 oras, magtatawag kami ng special board meeting. 72 oras. 3 araw lamang. Umupo siya sa unang pagkakataon. Naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba sa dibdib niya. Hindi galit, hindi pagmamataas. Takot. Sa ibang lugar sa lungsod, nakatayo ako sa harap ng salamin sa maliit na apartment. Hindi na ako nadadamit ng magagandang damit ng misis ng CEO. Simpleng puting polo shirt, itim na pantalon, nakatali ang buhok mas malinaw at mas matulis ang aking nga mata kaysa noon. Nag-vibrate ang telepono, mensahe ng abogado. Nabasa na niya ang kontrata. Sumagot ako. Nagsisimula na siyang maunawaan. 3 taon na ang nakalipas, iniligtas ko siya sa pagkabangkarota. Ngayon, kinukuha ko lang ang kontrol ng bahagi ng kapital na ibinigay ko. Hindi ko kailangan na sumiga o makipagtalo, sapat na ang tamang klose, tamang batas, at tamang timing. Miguel, inakala mong ang annulment ang paraan para mapalabas mo ako sa iyong buhay. Ngunit hindi mo alam ang marriage contract na iyon ay ang tanging kawat na nagpapanatiling buo ang iyong upuan bilang CEO. At ang kawat na iyon ay hawak ko. Nang sumunod na Lunes, bumaba pa ng 5% ang stocks, hindi critical, ngunit sapat upang maalarma ang board of directors. Ang meeting room sa ika-21 palapag ngayon ay mas puno kaysa karaniwan. Wala na ang dating pakiramdam, ang pagtitiwala at pagkakaisahan, puro pagmamasid at pagdududa na ang nasa mamata. Nagbukas ang board chairman. Kailangan nating marinig ang malinaw na paliwanag tungkol sa hiling ng Aurora Investment na suriin ang management. Tumayo si Miguel, pajapa pa,
Drin ang dating emega pamamaraan lamang ito NG batas na may kaugnayan sa personal na annulment hindi nakakaapekto sa karapatang magtayo ng posisyon bilang CEO. Ilang tao ang tumango, ngunit hindi lahat. Mula sa dulong mesa, nagsalita ang isang boses. Malegal na pamamaraan na nakpatenggang ang PHP 5 bilyong release? Lumingon ang lahat. Si Ginong Lim, matagalang shareholder ngunit, bihirang naksasalita ang naksalita. May 7% siyang shares hindi napakalaki, ngunit sapat upang lumihangang balanse sa mahahalagang botohan? Bahagya na naulinigan si Miguel. Ginong Lim, anong ibig mong sabihin? Inilagay ni Ginong Lim ang isang bundle ng nga dokumento sa mesa, kakatatanggap lang namin ng information na ang Aurora Investment ay may karapatang mag-designate ng bagong representative kapag nakita nila ang management risk. Bumaksak ang hangin sa silid. Nanatiling kalmado si Miguel, iyon ay isang preventive clause. Direkta siyang tiningnan ni Ginoong Lim. Maaari ka bang tiyaking mayos ang sitwasyon? Sa loop nege susunod na 72 oras, nanahimik si Miguel. Sa unang pagkakataon ay wala siyang tiyak na sagot. Sa parehong oras, sa isang maliit na meeting room sa ibang lupang lungsod, nakaupo ako sa harap ni Ginong Lim. Itim na kape sa pagitan namin sa mesa. Bahagya siyang ngumiti. Mayos ang iyong paghahanda. Tahimik akong sumagot. Nais ko lang ang katarungan. 3 taon na ang nakalipas, nang giniligtas ko ang korporasyon, si Ginoong Lim ang tanging nagmasid sa akin ng may iba. Alam niya na ang kapital ay hindi basta lumabas mula sa kahit saan. Alam niya na hindi lamang ako misis ng CEO. At sa 3 taong iyon, tahimik siyang nagbabantay. Saan mo gustong mawi ang lahat? Tanong niya. Restructuring, sagot ko. Ayaw kong sirain, gusto ko lang bawiin ang kontrol ngang bahagi ng capital na aking inilagay. Tumango si Ginong Lim. Alam mo ba na kung magkaroon ng muling botohan ng confidence para sa CEO position? Baka matalo siya. Tumingin ako sa labas ng salamin ang maingay na lungsod sa ibaba. Hindi ako nagsimula ng labanang ito. Sumasagot lang ako. Nang hapon noon, naipamahagi ang internal na abiso magkakaroon ng confidence vote para sa CEO position ng Board of Directors sa loob ng 48 na oras. Hindi pa pampublikong balita, ngunit tinali na ang loop ng korporasyon. Nakatayo si Miguel ng mag-isa sa kanyang opisina. Ang salaming pader ay nagbabalik liwanag ng kanyang mukha, wala na ang dati niyang lubos na kumpiyansa. Muli siyang tumawag sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahinintay na tumuno ng matagal. Maikli ang sinabi niya. Kausapin natin. Nag-usap na tayo, sagot ko. Anong gusto mo? Maririnig mo sa boses niya na ito ay isang pakilala. Nanahimik ako sa ilang segundo, pagkatapos ay marahang nagsalita ako. Gusto mong makita akong naglalakad nang walang maasahan sa labas. Ngayon damhin mo lang ang pagiging nawalan ng kontrol ng kaunti. Mababa ang naging boses niya. Pinipigilan mo ang lahat ng sobra na. Mahinang umiti ako, hindi. Sumusunod lamang ako sa clause na iyong pinirmahan. Nang gabing iyon, hindi natulog si Miguel. Binasa muli ang bawat ulat sa pananalapi, bawat kontrata, bawat linya ng teksto. Napatanto niya hindi niya kailanman tunay na naunawaan ang babaeng nabuhay sa tabi niya ng 7 taon. Lagi niyang inisip na mahina ako, ngunit hindi niya alam ang aking 3 taong katahimikan ay ang panahon ng aking paghahanda ng chessboard. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya ang tanging may kapangyarihan sa board, at ang taong nakaharap sa kanya sa isa pang dulong board hindi kaibang kalaban. Ito mismo ang babaeng inakala niyang madaling mapalayas sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, nagsimulang mag-ilaw ang Maynila. Biglang bumuhos ang ulan, kiniskis ang kalye at nakbalik liwanag ang dilaw na ilaw ng mga sasakyan. Nakatanggap akong isang maikling mensahe. 8 p.m. Rooftop Restaurant. The Peninsula Hotel. Kausapin natin,
Walang pakikiusap. Walang paumanhin. Isang simpleng usapan. Tulad ng dati, siyang nakimbita sa akin para pumirma ng kontrata. Tulad ng dati, niyang pag-utos sa mga nasa sa ilalim niya. 8 minus 10 minuto, pumasok ako sa transparent glass elevator ng hotel. Ang lungsod sa ibaba ay parang mapangliwanag. Simpleng puting polo shirt ang suot ko, itim na pantalon, walang mahal na alahas, walang anyo ng kahinaan. Hindi ako pumunta bilang dating asawa, pumunta ako bilang isang strategic shareholder. Nakaupo na si Miguel sa mesa sa tabi NG Salamin. Ang dilaw na liwanag ng ilaw ay tumama sa kanyang mukha. Kitang-kita ang ngabakas ng pagod mula sa 2 gabing walang tulo. Tumayo siya nang makita ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na mas mataas ang antas niya kaysa sa akin. Ano ang gusto mong inumin? Tanong niya. Hindi na kailangan? Umupo ako. Matagal na katahimikan. Mahinang piano music sa malayo, lalo nitong binibigatan ang hangin. Bawin mo ang audit request. Sabi niya ng diretso. Ibabalik ko ang lahat ng iyong accounts. Hahati-hatiin natin ang property ng ayon sa batas, kahit makano ang gusto mo, pipirmahan ko. Tiningnan ko siya. Ito ang taong dating naksabi na wala ka ng kahit ano. Ngayon naalo siyang ibalik ang lahat. Ngunit hindi niya naintindihan, hindi na ito tungkol sa pera. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa loob ng 48 na oras? Mahinang tanong ko. Mahigpit ang kanyang kamay. Haharapin ko ito. Hindi mo kayang harapin ito. Kalmado ang sagot ko. Nakdududa na ang mga shareholder. Nakingat na ang bangko. Kapag nagalaw na ang tiwala, hindi ito bumabalik ng kasing bilis ng deposito sa account. Nanahimik siya. Sa unang pagkakataon, nakinig siya sa aking pagsusuri ng korporasyon bilang isang taong bahagi ng laro. Anong gusto mo? Muli niyang tinanong, ngayon ay naiba na ang tono. Hindi na arogante, talagang gustong malaman. Direkta akong tumingin sa kanya. CEO position. Natulala ang silit. Parang tumigil ang musika ng piano. Anong sinabi mo? Halos bulong ang boses niya. Gusto kong pansamantalang executive position. 3 buwan. Marahang sinabi ko. Ikaw ay maging honorary chairman, walang pakikialam. Kung hindi ko maayos ang sitwasyon sa loob ng panahong iyon, ibibigay ko ang lahat ng capital at alis na ako. Makukuha mo ang lahat. Isang patas na alo at puno ng kumpiyansa. Malakas ang ulan sa labas, isinampo sa masalamin ng bintana. Matagal siyang tumingin sa akin. Marahil sa unang pagkakataon, tunay na nakita niya ako. Hindi bilang babaeng nakatayo sa kanyang likod, kundi bilang isang taong kaya ring tumayo sa tabi niya. Kailangan ko pang isipin, mahinang sabi niya. Tumayo ako. 36 oras na lang ang natitira. Lumabas ako sa restaurant. Dahan-dahang bumaba ang transparent glass elevator. Sa likod ko, isang lalaki ang kailangang gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa kanyang karera. Ako, hindi nanginginig. Walang peg-alangan. Sapagkat ngayon, kahit anong piliin niya, hindi na ako ang mapapalabas sa laro. 8:58 ng umaga. Puno ng tao ang meeting room sa ika-21 palapag, makapal ang hangin na parang bago ngang bagyo. Nakascreen ang malaking display, Board of Directors meeting, CEO confidence vote. Sa labas sa pasilyo, nagsitipong ang mga empleyado at nagbulong-bulungan. Bumaba pa ang 2% ang stocks nang buksan ang merkado ngayong umaga. Pumasok si Miguel da gray suit, mahigpit na nakatali ang korbata, ngunit wala na sa kanyang nga mata ang lubos na kumpiyansa. Alam niya lumipas na ang 36 oras at hindi pa siya nagbibigay ng sagot sa akin. Nabukas ang board chairman. Magsimula tayo ayon sa proseso. Bago ang botohan, si Miguel, may gustay ba kang ipaliwanag? Tumayo si Miguel, nanahimik ang buong silit. Kinikilala ko na may pagbabago ang sitwasyon ngayon, ngunit itinayo ko ang korporasyong ito mula halos wala. Naniniwala pa rin ako na kayang harapin ko ito. Ilang tao ang tumango, ngunit ang mga mata nila ay maingat pa rin.
Naksalita ang CFO. Hinihiling ng bangko ang kumpirmasyon ng executive structure bago mag 5 p.m. gayon kapag hindi, magpapatuloy ang hold ng release. Nadada ang isa pang miyembro may board. Hindi pa binabawi nga Aurora Investment ang kanilang audit request. Ang panggalanggiyong ay tumalabi sa silidyo tuladi NG. Paalala. Magboto na tayo, sabi NG Sherman. Nagsimulang pinduting ang electronic voting system isa-isa. Walang naksalita, ingay lang ng pagpindot at mabigat na pahinga. Tiningnan ni Miguel ang electronic board sa harap, dahan-dahang tumataas ang bilang ng suporta para sa kanya at ni kontra. Napakalapit, sobrang lapit. Nang kulang na ng isang boto, bumukas ang pinto ng meeting room, pumasok si Ginong Lim dahan-dahan, may hawa na 7% clam shares. Ang bototong ito ay maaring maging pangwakas. Paumanhin sa pagkahuli. Malumanay niyang sinabi, lahat ng gamata ay nakatuon sa kanya. Mahigpit na nakasya ang kamay ni Miguel sa ilalim ng mesa. Alam niya na nakita si Ginong Lim at ako. Bago ako bumoto, sabi ni Ginong Lim, nais ko munang marinig ang isang bagay mula kay Miguel. Huminto ang pahinga ng buong silit. Kung mananatili sa posisyon, handa ka bang tanggapin ang executive supervision sa loob ng 3 buwan para mapatata muli ang sitwasyon? Ang tanong na iyon ito mismo ang mungkahi ko. Agad na naunawaan ni Miguel. Ito ang huling pagkakataon niya. Kung tatanggihan baka, maging laban sa kanya ang boto. Kung tatanggapin mananatiling hawa ang upuan ngunit mawawala ang lubos na kapangyarihan. Napakatagal ng sandaling iyon. Sa ibang silid, ilang kalye ang layo. Nakatayo ako sa harap ng aking laptop hindi para manood ng live stream, kundi para maghintay ng isang email. Alam ko na hilingin ni Ginong Lim ang tanong na iyon. Alam ko na kailangang pumili si Miguel. Sa meeting room sa ICA. 21 Palapag. Huminga ng malalim si Miguel. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, kailangan niyang pag-isipan ang pagitan ng ego at kapangyarihan. Naalala niya ang gabi sa rooftop, ang tahimik kong mata ng sinabi ko ang 3 buwan. Kapag natalo siya ngayon, mawawala ang lahat. Kapag tinanggap ang kondisyon may pagkakataon pa. O, marahang sinabi ni Miguel. Sumasang-ayon ako, natanggapin ang pansamantalang executive supervision sa loob ng 3 buwan upang matiyak ang katatagan. Maingay na kumibo ang silit. Tumango si Ginong Lim, pagkatapos ay pinindot ang button, lumabas ang resulta sa screen. 51% confidence higit lang ng. Eksaktong isang boto. Nanatili si Miguel sa upuan ngunit. Wala na ang lubos na kapangyarihan. Uns prezeche. Shaptes prezeche, naipamahaj ang email sa buong board, hinirang ang executive supervision representative mula sa Aurora Investment. Lumitaw ang panggalan, hindi abogado, hindi tagalabas ako. Nanahimik ang meeting room. Tiningnan ni Miguel ang screen ng aking panggalan, malinaw at kitang-kita. Wala ng pagtatago, wala ng anonimidad. Opisyal na akong pumasok sa board bilang pampublikong representative. Nagvibrate ang aking telepono mensahe ni Ginong Lim. Mayroon kang 3 buwan. Tumayo ako at tumingin sa labas sa salaming pinto. Gumagalaw pa rin ang lungsod na parang walang nangyaring labanan. 3 buwan hindi para magiganti, kundi para patunayan ang sarili. Hindi na lang ako ang taong nakatayo sa likod. Maari akong tumayo sa pinakamataas na posisyon. At sa pagkakataong ito, ang aking pagpasok sa korporasyong iyon ay hindi bilang Mrs. MCEO kundi bilang taong hawak ang susi sa buhay at kamatayan ng buong grupo. 8:15 ngang umaga. Automatikong bumukas ang malalaking salaming pinto ng punong tanggapan. Naktuwid ang mga receptionist nang makita ako. Wala na sa kanilang mga mata ang awa na dati puno na ang pagalang. Kalat na ang balita sa loob ng korporasyon nung kagabi. Bagong Executive Supervision Representative si Ana Torres. Ang aking pangalan ay lumitaw sa company-wide email. Wala nang titulong Mrs. MCEO, tanging posisyon na lang. Lumakad ako sa malawak na lobby, ang marble floor,
ay nakbabalik liwanag ng liwanag mula sa mataas na kisame. 3 taon na ang nakalipas, madalas akong dumaan dito ngunit lagi sa pangalawang elevator. Ngayon, diretsong pumasok sa pribadong executive elevator sa ika-21 palapa. Bumukas ang pinto. Nakatayo na roon si Miguel Mayo sang suit. Hindi mabasa ang mukha. Nakatinginan kami ng ilang segundo hindi na kami maasawa. Hindi pa rin tayo kalaban. 2 taon na puwersahang. Nagtatulungan sa manipis na balanse. Maligayang pagdating. Neutral ang boses niya. Naparun ako para magtrabaho. Ganito ang sagot ko. 9:00, unang executive meeting. Lahat ng department heads ay naroon. Mabigat ang hangin. Umupo ako sa kanan. Ni Miguel ang upuan NG Supervisor. Nuni NG gayon. May karapatang akong guminto. NG anumang desisyon na may kaunayan sa strategic finances. Inilahad ni Miguel ang crisis management plan, pagbawas ng marketing, pagpapaliban ng 2 sub-projects, paktuon sa pagpapanatili ng cash flow. Nang matapos siya, nanahimik ang silit, lahat ay naktingin sa akin. Binuksan ko ang laptop at ipinakita ang ibang analysis. Hindi natin kailangang huminto, kalmado kong sinabi. Kailangan nating mag-restructure. Ilan ang kumunot ang no? Tumingin sa akin si Miguel. Paano restructure? Lumipat ako sa slides. Muling makipagtipan sa bangko tungkol sa interest rate batay sa guarantee clause ng Aurora Investment. Makipagtulungan sa foreign fund para makapasok sa bagong market. Palitan ang project director ng Coastal Project yung nagpapabigat sa kumpanya bago. Lumabas ang pangalan. Kumibo ang silid. Ito ang pinaka-close ally ni Miguel sa loop ng maraming taon. Lumapas ka na sa hangganan mo, mababang sinabi ni Miguel. Tumingin ko sa kanya. Sumangayon ka sa executive supervision. Lumingon ako sa board, hindi tayo kulang sa pera, kulang tayo sa tiwala ng merkado. Ang salitang iyon ay pinanatahimik ang buong silid. Nagpatuloy ako. Sa loop ng 3 buwan, nangangako akong ibabalik ang stock sa dati nitong antas bago ang krisis. 11 tribulo. Natapos ang pulong. Nagsimulang tingnan ng mga empleyado ang aking mamata nang iba hindi na sila puro mausisa, nakilala na sila sa akin. Nanahimik si Miguel sa huling bahagi. Nagsimula na siyang mapaktanto hindi ako naparito para sirain. Naparito para patunayan. Nang hapon noon, tumagas ang balita sa loop. Mga headline. Bagong executive supervision, representative ang korporasyon, makapangyarihang, restructuring strategy, tumigil sa pagbaba ang stock. Nang 3 ng hapon, nagsimulang umakyat ng 1-2% ang stocks hindi malaki, ngunit sapat na para maging mahinahon ang merkado. Nakatayo si Miguel sa kanyang opisina. Tinitignan ang chart ng stocks na unti-unting umaangat. Lumingon siya sa akin. Gaano katagal mong ito inihanda? Hindi ko siya tiningnan. Mas matagal kaysa sa akala mo. Nang gabi, umalis na ako mula sa gusali nang nagtatamba na ang dilim. Nagpaalam sa akin ang maempleyado sa makabilang dakonge, pasilyo hindi dahil Mrs. Eng CEO ako kundi dahil hawak nako ang tunay na executive power. Lumabas ako at huminga ng malalim. 3 buwan. Hindi para magiganti para muling isulat ang aking posisyon. At para maunawaan ni Miguel ang isang bagay ang babaeng naisip niyang, maaring i-freeze gamit ang isang pirma. Ngayon ay nakpapatakbo ang daloy ng buong korporasyon. 5 araw ng aking pagpasok sa korporasyon bilang executive supervisor. Lumago ng halos 3% ang stocks. Huminga ng mabigat ang finance department. Nasimulang lumambot ang tono ng bangko sa mga tawag. Ngunit alam ko hindi magtatagal ang kapayapaang ito. Mag-alas 9 ng umaga. Paulit-ulit na nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula sa isang department head, "Ma'am, pakitingnan ang balitang ito." Isang anonymous link headline. Dating Mrs. ay nagmamanipula ng korporasyon malabong relasyon sa foreign investment fund. Pinindot ko ang link. Walang pangalan ang may akda, ngunit ang estilo ngang pagsulat ay pamilya. Nagpahiwatik na ginamit ko ang personal
na relasyon para makaakit ng capital. Nagtatanong sila sa aking tunay na motibasyon sa pagbabalik at pagkuha ng kapangyarihan. Sadya nilang nagtatanim na kapagdududa hindi ako sapat na may kakayahan, marunong lang sa pagtataksil. Isinara ko ang screen. Walang galit, huminga lang ng dahan-dahan. Alam ko kung sino ang nasa likod nito. Ang project director ng Coastal Project ang taong mungkahi ko palitan. Siya ang pinaka-close ali ni Miguel sa loob ng maraming taon at hindi siya tanggap na mapalayas. Maalas, 11 ng umaga. Mas mabilis na kumakala ang sismis kaysa inakala ko. Naksimulang tingnan ng ilang, empleyado ang aking mamata ng iba hindi na puro pagalang, may kasamang padududa. Sa mundo ni negosyo, mas mabilis na pumatay ng sismis kaysa ng pagkalugi. Pumasok si Miguel sa aking opisina ng tanghali noon. Inilagay ang telepono. Sa mesa, wala akong kinalaman sa bagay na ito. Ilang segundo ko siyang tiningnan na halata niya ang maliit na pagkagulat. Marahil iniisip niya na magdududa ako. Ngunit alam ko ito ay hindi ang estilo niya. Siya ay tuwirang nilalaro ang chess game. Ang tao sa kabilang panig ay gumagalaw sa likod. Paano mo ito haharapin? Tanong niya. Tumayo ako. Binuksan ang laptop. At ipinakita sa screen ang recording ng 3 buwan na ang nakalipas kung saan inamin ng project director ng Coastal Project na pinabayaan ang ngababala ng panganib. Tumingin ako kay Miguel. Sa tingin mo, hindi pa ba ako naghahanda para sa posibilidad na ito? Nagbago ang kanyang mga mata, wala ng paalangan, mayroon na siyang patanggap. Nang hapon nun, humingi ako na mag-organisa ng patitipon ng lahat ng middle management, walang pagtatago, walang depensa. Nakatayo ako sa harap ng lahat, malinaw ang boses ko. Sa negosyo, ang kakayahan ay napapatunayan hindi sa sismis kundi sa resulta. Ipinakita ko ang chart ng pagbawing stocks, ang muling negosasyon sa bangko, ang bagong signing plan sa investment fund. Pagkatapos ay huminto ako. At kung may nagdududa, sa pinagmulan, Nega Capital 3 taon na ang nakalipas, ipinakita ko ang huling slide. Kontrata na direktang napirmahan sa partner, technical na financial email exchange, lahat ay nasa aking pangalan. Walang kalabuan, walang lihim, profesionalismo lamang. Ganap na nanahimik ang silid, wala ng bulong. Katotohanan na lang ang natitira. Nang gabi, unti-anting naging mahinahon ang sismis. Ngunit alam ko hindi sila titigil dahil kapag nasugatan ang interes. Hindi lang para ang kanilang sisirain nila ang reputasyon. Nakatayo si Miguel sa labas ng balkonahe ng ika-21 palapah nang lumabas ako. Pinababa mo ang halaga ko. Mahinang sinabi niya. Tumingin ako sa lungsod sa ibaba. Hindi ka lang kailanman nagmasid ng maayos. Nanahimik siya. May isang bagay sa kanyang nga mata, hindi na competition pagsisisi. Lumiko ako at pumasok sa loob. Ang labanang ito ay hindi na simpleng kapangyarihan, ito ay ang aking posisyon sa mundo na laging inisip akong anino. At alam ko na ang susunod na galaw ay hindi manggagaling sa labas, manggagaling sa pinakamatipid na tao ni Miguel. Marahil isang lihim na hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Miguel. Lunes ng umaga. Bago pa ako makarating sa aking opisina, kumatok na ang aking assistant. Ma'am, may problema na. Inilagay sa harap ko ang printout mula sa financial news site. Malaking headline, Executive Supervision Representative ng korporasyon ay naging involved sa financial case 8 taon na ang nakalipas. Binuksan ko ang pahina, walang pinabilis ang aking tibok na puso, nagsimulang bumangon ang alaala. 8 taon na ang nakalipas, hindi pa ako Mrs. ka-CEO, hindi ko pa nakikilala si Miguel. Isa akong financial analyst sa isang malaking investment firm at ako ang nagsiwalat ng isang pandaraya sa loop. Resulta na investigate ang kumpanya, ilang executives ang natanggal at naging tinik ako sa industriya. Hindi ako lantarang gantimpalaan. Ngunit pinagdifikulan nila akong makahanap. Trabaho sa investment world sa mahabang panahon. Kaya ako umalis at lumipat.
Ang balita ngayon ay hindi malinaw na nagsabi na ako ang whistleblower. Sinabilang nila na naging involved sa isang malaking financial case na nagdulot ng bilyon-bilyong pisong pagkawala. Matalino ang pagkakasulat, hindi maligunit, hindi hingtama sapat para magdulo, NG pagdududa. 11:00 NG umaga. Kumakalat ang balita sa loob. Ilang shareholders ang tumawag. Ang tono ay mas maingat kaysa noon. Kailangan naming tiyakin na walang nakatagong legal risk ang executive board. Naunawaan ko hindi nagugustuhan ng merkado ang anumang panganib, kahit panganib mula sa nakaraan. Pumasok si Miguel sa aking opisina. Walang kato. Inilagay ang pahayagan sa mesa. Bakit hindi mo ito sinabi? Tumingin ko sa kanya. Hindi ka naman naktanong. Nahalata ko ang kanyang maliit na pagkagulat. Ang simpleng sagot ngunit mabigat ang laman. 8 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagsiwalat. Marahang sinabi ko, hindi ako nagpartisipate sa pandaraya, inilantad ko ito. Matagal niyang tiningnan ako. Sa kanyang nga mata wala na ang pagdududa, naroon na ang sorpresa. Bakit ka naapektong industriya? Ang pagsiwalat ay hindi nangangahulugang protektado ka. Bahagya akong ngumiti, natuto ako kung paano mabuhay. Nang hapon noon, hinilingan ako ang board ng opisyal na paliwanag. Puno ng tao ang meeting room. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tungkol sa finances, tungkol sa akin. Nakatayo ako sa gitna ngang silid, walang slides, walang chart. Nakaroon ako ng kinalaman sa isang financial case 8 taon na ang nakalipas. Nagsimula ako walang naputol. Ako ang nagsiwalat ng panloob na pandaraya. Ang opisyal na file ay makikita pa rin sa archives. Napahinga ako, kaya kung may nadududa na ginamit ko ang taktika para manipula ng capital, handa akong independent audit ang lahat ng aking desisyon sa loob ng 3 buwang ito. Nanahimik ang silid, nagsalita si Ginoong Lim. Naalala ko ang kasong, iyon ikaw ang tanging isang nagtapang na lumabas. Ilang miyembrong board ang tumango. Hindi lahat ay nakakaalam, ngunit ang mamatagal sa financial world ay naalala. Tumingin si Miguel sa akin, nagbago ang kanyang mata. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa estratehiya, dahil sa tao. Marahil nagsimula na niyang maunawaan hindi lang intelihente ako. Bayad ko ang presyo para sa prinsipyo ko. Sa pagtatapos ng pulong, nakaisa ang board walang nakatagong legal risk, walang basihan para ay suspend ang position. Ang tsismis ay nagsimulang sumagabal. Nagantay ng tahimik ang anonymous news site. Nang gabi, nakatayo ng mag-isa ako sa opisina, maliwanag pa rin ang lungsod sa ibaba. Lumapit si Miguel, hindi ko alam ang mapinagdaanan mo. Mas mababa ang tono niya kaysa nun. Tumingin ako sa malayo. Okay lang, hindi mo rin alam kung gaano mo kinayod ang pagpapanatili ng korporasyong ito. Sa unang pagkakataon, nagsalita kami hindi bilang makalaban, kundi bilang 2 tao na parehong naktayong maisa sa bawat dulo ng kalungkutan. Ngunit alam ko hindi pa tapos ang labanang ito, sapagkat kapag ang isang babae ay umaangat sa posisyon ng kapangyarihan, ang sisisihin ng tao ay hindi lang ang nakaraan kundi ang tiwala rin. At marahil ang susunod na galaw ay hindi manggagaling sa labas kundi mula sa pinakamalapit kay Miguel. Martes ng umaga. Nang lalabas na ako sa elevator ng ika-21 palapag, kakaibang katahimikan ang buong executive lounge. Ang mata ng empleyado ay sulyap sa akin at agad na lumayo. Hindi dahil sa sismis kundi dahil may isang tao na nakaupo sa sofa sa reception area. Isang babaeng may mahinang curly na buhok, eleganteng office attire, maingat na makeup. Tumayo siya nang makita ako. Ngumiti, kamusta, ate? Matamis ang boses ngunit hindi malambot ang mga mata. Agad ko siyang nakilala. Si Chamil, ang dating girlfriend ni Miguel. Ang umalis nang hindi pa siya natagumpay at nakbalik isang beses. Pagkatapos niyang maging makapangyarihan, nakita ko siya dati sa litrato, ngunit hindi kami kailanman naharap tulad nito. Sino ang hinahanap mo? Mahinang tanong ko. Si Miguel. Sagot niya. Ngunit siguro kailangan ko ring makausap si ate. Ang natawa, mukhang pagalang ngunit puno ng malalason na kahulugan.
Bumukas ang pinto ng opisina ng CEO. Lumabas si Miguel, nakita ang aming dalawa maliit na sorpresa sa mukha niya. Camille, mahinang tinawa niya. Mabait siyang ngumiti. Nakabalik na ako. Maikli ang salita ngunit, sapat para maging makapal ang hangin. Hindi ko ipinakita ang emosyon nakmasit lang. Ang babaeng ito ay hindi nagpakita ng basta-basta. Pinili niya ang tamang oras nang hawak ko ang executive supervision, nang stable na ang merkado, nang nakasurface ang aking nakaraan. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat sabihin. Sabi ni Chamil ang mata ay lumipas sa akin. Tungkol sa Aurora Investment. Bahagya akong nahalahak. Pumasok si Miguel at sinabi, sundan. Sumunod ako hindi dahil sa selos dahil sa estratehiya. Sa loob ng opisina, inilagay ni Chamile sa mesa ang isang sobra. Kasalukuyan akong legal advisor ng isang investment fund, isa sa mga subpartners ng Aurora. Tumingin siya sa akin at hawak ko ang isang supplemental agreement na hindi mo inilabas sa publiko. Nagyelo ang hangin sa silid. Kumuning ang ni Miguel. Anong agreement? Ngumiti si Camille. Close na nagbibigay, pahintulot sa Aurora na ilipat ang kapital sa ibang panig kapag nagaroon ng malubhang internal na gulo. Tumingin siya sa akin. Kapag napatunayan ko na ang iyong presensya ay nagdudulot ng executive division, maring ilipat ng Aurora ang bahaging iyon ng capital. Ang 30% and capital ay mapupunta sa ibang tao, ibig sabihin, mawala ang aking control. Tumingin si Miguel sa akin sa unang pagkakataon sa maraming araw. Hindi niya alam kung aling panig ang pipiliin. Lumapit ako sa mesa at binuksan ang sobra ang supplemental annex na aking napirmahan, isang insurance clause para protektahan sa panganib. Ngunit hindi ko inakala na magagamit ito laban sa akin. Anong gusto mo? Direkta akong nagtanong. Bahagya itiniling ng ulo ni Chamil. Kung aalis ka sa executive supervision position, hindi execute ng aking fund ang clause na ito. Tumingin siya kay Miguel, at si Miguel ay magkakaroon muli ng buong executive control. Matagal na katahimikan. Malakas na humihip ang hangin sa labas ng salaming dingding. Mahigpit na nakasya ang kamay ni Miguel. Ito na ang pinaka-crucial na pagpili sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ko at ng babaeng, dating parte ng alaala niya. Direkta akong tumingin kay Chamil. Sa tingin mo ba, hindi ko inaasahan ang posibilidad na ito? Bahagya itong nagulat. Kinuha ko ang telepono at nagpadala ng isang email. Ilang segundo lang, nag-vibrate ang telepono ni Chamil. Binuksan niya ito, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Hindi lang ako ang pumirma sa clause na iyon, marahang sinabi ko. Hawak ko rin ang huling veto. 3 taon na ang nakalipas. Naglagay akong isang maliit na klause. Ang lahat ng strategic capital transfer ay kailangan ng consent signature ng founding representative ng rescue project. Iyon ay ako. Tumingin sa akin si Chamil sa unang pagkakataon, ay wala ng kumpiyansa ang kanyang mata. Napalumpo si Miguel. Hindi niya ito alam. Walang nakaalam. Maari kang subukan. Mahinang sinabi ko. Ngunit hindi ako atras. Tumayo si Camille. Dumilim ang hiti. Hindi pa tapos ang labanang hito. Lumabas siya sa silid. Nagsara ang pinto. Matagal na tiningnan ako ni Miguel. Kasama mo rin sa iyong plano ang kanya? Direkta akong tumingin sa kanya. Kasama ko ang lahat. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang labanang ito ay hindi aksidente. Hindi ako nag-react, ako ang nag-abante. At kahit anumang anyo ng pagbabalik ng nakaraan, hawak ko pa rin ang huling susi. Ang balita tungkol kay Jamil ay mabilis na kumakalat sa Loop Enge Korporasyon. Walang press, sapat na ang ilang mata na nakakita sa kanya na lumabas mula sa opisina ng CEO na wala ng kumpiyansa kaysa nung pumasok siya. Sa mundo ng korporasyon, ang katahimikan ay mas nagdudulot ng usisa kaysa sismis. Nang hapon nun, nag-convene ang board of directors para sa hindi scheduled na pulong, hindi dahil sa stocks. Hindi dahil sa bangko kundi dahil sa panganib ng strategic capital transfer.
Ilang miyembro ay nag-alala na ang subpartner fund ay magdudulot ng pressure. Makapal ang hangin sa silit. Nagsalita ang board chairman. Kailangan nating makuha ang malinaw na kumpirmasyon mula kay Miguel bilang CEO tungkol sa posisyon ng management leadership kaunay ng supervision representative. Mukhang simpleng tanong ngunit sa katunayan, isang pampublikong pagpili. Kapag nag-alinlangan si Miguel mababasak ang tiwala. Kapag sinuportahan niya ako, direkta siyang makikiharap sa dating girlfriend at pati sa kanyang pamilya. Tahimik ako na nakaupo, hindi ko siya tinitignan. Gusto ko siyang hayaang magdesisyon ng sarili. Tumayo si Miguel walang hawak na dokumento, walang binabasa. Malinaw niyang sinabi. Kinukumpirma ko si Ana Torres ay nananatiling lehitimong supervision representative ng Aurora Investment. Ang executive board ay ganap na sumusuporta sa kanyang papel sa prosesong restructuring. Kumibo ang buong silit. Bahagya na tumango si Ginoong Lim. Mahinang huminga ang board chairman. Ngunit hindi pa ito ang pinakamahirap na bahagi. Nang gabing iyon sa fila sa Alabang, nahihintay ang pamilya ni Miguel. Malakas na inilagay ng kanyang ina ang tasa ng saa sa mesa nang pumasok siya. Naulol ka na ba? Publikamente kang tumayo para sa kanya? Walang nakabalot ang kanyang ina. Nakalimutan mo na ba na siya ang nakdala sa buong kumpanya sa krisis? Nanahimik si Miguel. Siya ang nagligtas sa kumpanya. Marahang sinabi niya, nagligtas o nagseize? Kontra nga ina. Hinahayaan mo ang isang babae na kontrolin ang iyong karera. Mabigat ang salitang iyon hindi lang paalala pakiling. Mahigpit na nakasya ang kamay ni Miguel. Sa unang pagkakataon ay nagkontra siya. Hindi niya kami kinokontrol nililigtas niya ang korporasyon. Nagsalita ang ama niyang nananahimik mula pa sa simula. Miguel, lalaki ka pero hayaan mong ang dating asawa, ang manguna mapapagtatawanan ka nga tao? Tumingin si Miguel sa amapagot na mga mata. Wala akong pakialam sa itatatawa nga tao, mahalaga sa akin na mananatili ang kumpanya. Nanahimik ang silid. Sa parehong oras, nakaupo ako ng mag-isa sa maliit na apartment. Mensahe mula kay Ginoong Lim. Si Miguel ay publikamente kang sinuportahan. Tiningnan ko ang screen, hindi ako masaya. Nag-isip lang ako bago pa lamang pumili si Miguel ng mas mahirap na daan. Pakikiharap sa pamilya, pakikiharap sa dating girlfriend, at marahil pakikiharap sa kanyang sariling nakaraan. Sumunod na umaga, umakyat ng 2.5% ang stocks. Ang financial press ay nagulat. Executive board nagkaisa, sa restructuring tinanggal ang pangganib ng capital transfer. Positibo ang reaksyon ng merkado, unti-anting bumabalik ang tiwala. Pumasok si Miguel sa aking opisina, wala na ang dating tensyon. Nagsalita na siya sa board. Tumango ako. Alam ko. Tumingin siya sa akin. Nagulat ka ba? Naisip akong ilang segundo. Kaunti. Ngumiti siya ng mahinahon. Nagulat din ako sa sarili ko. Sa pagitan namin wala na ang malinaw na linyang labanan tulad ng dati. Mayroon pa ring agwat, ngunit naroon na ang paggalang. Sa unang pagkakataon, nagupo po kami sa isang mesa hindi bilang mga kalaban kundi bilang dalawang tao na makasamang may responsibilidad. Ngunit naunawaan ko hindi madaling tanggapin ng kanyang pamilya ang lahat at hindi mawawala si Chamil sa isang pagkabigo lamang. Ang labanang ito ay lumipat sa isang mas malalim na antas, hindi na lang kapangyarihan kundi tiwala. At kapag ang isang lalaki ay nagsimulang tumayo para sa babaeng minsan niyang pinalabas sa pintuan, ang mapursang dating na sa kanyang likod ay hindi magiging tahimik. 3 araw pagkatapos ng board meeting, dahan-dahang naging maayos ang corporation, umakyat ng kabuuang 7% ang stocks. Opisyal na muling nabigay ng pondo ang bangko para sa coastal project. Sa ibabaw, mukhang lahat ay bumabalik sa tamang landas. Ngunit alam ko ang sobrang bilis na katahimikan ay karaniwang palatandaan ng mas malaking udyok ng underground. Nang gabing iyon, sa fila sa Alabang, tinanggap ngang ina ni Miguel ang isang espesyal na bisita, si Chamil. Ang dalawang babae ay nagupupo sa harap ng isa-isa sa malawak na sala.
Ang dilaw na ilaw ay tumama sa mga malami na batong ng dingding. Tiyak ka ba sa clause na iyon? Tanong ang kanyang ina. Bahagyang ngumiti si Chamil. Hindi ko maaring ilipat ang capital ngunit, maari ko itong gamitin para magdududa ang board sa executive capability. Paano? Salakayin ang pinakamalaking kasalukuyang project. Ang coastal project ang proyekto na kakapalabasan lang ng funds. Ang proyekto na personal kong sinusubaybayan sa restructuring. Sa negosyo, kapag hindi mo masira ang pinuno sisirain mo ang kanilang maresulta. Sapat na ang isang setback sa coastal project para masira ang aking reputation hindi kailangan ng katibayan. Sapat na ang kabiguan. Sumunod na umaga, nakatanggap ang legal department ng isang opisyal na sulat mula sa Environmental Inspection Agency. Ang coastal project ay may posibleng paglabag sa ecological zoning regulations. Binasa ko ang sulat posibleng paglabag hindi konklusyon, ngunit sapat para pansamantalang itigil ang construction. Pumasok si Miguel sa aking opisina, seryoso ang mukha. May nakatayo sa likod ng bagay na ito. Tumango ako. Alam ko. Tumingin siya sa akin. Ang pamilya ko, hindi ako sumagot. Ngunit ang katahimikan ay isang sagot. Agad na naktipon ang emergency meeting. Nagsimulang dumaldal ang media. Kapag lumabas ang balitang ito sa press, bababa ang stocks. Pinalo ni Miguel ang kamay sa mesa, suriin ang buong legal file. Mas may naon, ako, hindi ang file ang may problema. Tumingin sa akin si Coco, ang CFO. Ang audit review process ay hindi normal na na-trigger. Binuksan ko ang laptop at itinuro ang kakaibang bahaging sulat. Ang processing time ay sobrang bilis. Ang approval signature ay mula sa isang affiliated unit na dating may relasyon sa subpartner fund at ang subpartner fund na iyon ay may legal advisor na si Camille. Mabigat na parang tingga ang hangin sa meeting room. Tumingin si Miguel sa akin sa pagkakataong ito. Hindi lang pagalang ang sa kanyang mamatanapak tanto niya na umabot na ang labanan sa hangganan ng pamilya. Nang gabi, nakatanggap akong isang kakaibang tawag. Boses ng isang babay, pamilyar. Mas mabuting maatras ka na bago lumala ang lahat. Camille, sa tingin mo ba matatakot ako? Tanong ko. Hindi. Ngunit dapat mong alalahanin hindi lahat ay tinatanggap ang iyong pagbabalik. Malami ang boses niya, lalo na ang ina ni Miguel. Ibinaba ko ang linya. Umupo ng tahimik sa ilang minuto. Minsan inisip ko na ang labanang ito ay sa pagitan ko at ni Miguel. Ngayon ko naunawaan ito ay sa pagitan ko at ng sistema na sanay sa babaeng nakatayo sa likod. Sumunod na umaga, kusang loob akong humiling ng independent audit ng buong coastal project. Hindi nahintay na salakayin nila ako. Publikamente, inihayagi ko ito sa harapi enigeu bong board bago pa kahit ang gipres kung ginakailangan. Tumingin si Miguel sa akin. Tiyaki ka ba? Kapag may kahit malit na pagkakamali, ikaw ang gimananagot. Walang pekalangan ang aking sagot. Kung gusto nilang dalhin ako pababagamit, ang pagdududa tatayo ako sa liwanag. Nang hapon nun, nailabas ang press release. Kusang loob na nagbukas ang korporasyon ng independent audit ng coastal project para matiyak ang ganap na transparency. Positibo ang reaksyon ng merkado, hindi bumaba ang stocks, bahagya pa ring umakyat dahil sa transparent na pamamaraan. Nang gabing iyon sa villa sa Alabang, tinitingnan ng ina ni Miguel ang balita sa TV. Mahigpit na inginurusan ang kanyang makamay. Hindi madaling labanan ang batang iyon. Nanahimik si Chamil, wala ng kumpiyansa sa kanyang nga matatula ng dati. Ako nakatayo sa harap ng salaming pintong ika. 21 palapa madilim ang dagat sa malayo. Iniimbestigahan ng bawat milimetro ang coastal project, ngunit hindi ako natatakot dahil malinis ang file ko. At kung gusto nilang salantahin ang aking mga resulta, kailangan nilang gamitin ang katotohanan. At ang katotohanan ay nasa panig ko 3 linggo pagkatapos. Naipamahagi ang report ng independent audit ng direkta sa Board of Directors. Isang bundle ng higit sa 200 pahina ng dokumento. Ang konklusyon ay nakalimbak ng makapal sa huling pahina. Ang coastal project ay ganap na sumusunod
sa lahat ng legal na regulasyon at environmental standards. Walang paglabak na natuklasan. Nanahimik ang meeting room sa ilang segundo nang matapos ko itong basahin. Pagkatapos ay mahinang naktalo, si Ginong Lim hindi malakas, ngunit sapat para maputol ang mabigat na hangin. Nailabas agad ang balita ng araw ding iyon. Positibo ang reaksyon ng merkado, malakas na umakyat ng 5% ang stocks. Sabay-sabay na nagulat ang financial press. Malinaw na pamamaraan na corporation muling nanay ang tiwala. Walang nagtanong patungkol sa lumang sismis. Walang nagdududa pa sa executive capability. Ngunit ang pinakanagulat sa akin ay ang tawa na dumating ng gabing iyon. Mula sa ama ni Miguel. Bukas, pumunta ka sa bahay. Maikli sinabi niya, walang paliwanag, walang emosyon. Pumunta ako sa villa sa Alabang ng alas 7 gabi. Sa unang pagkataon pagkatapos, nang araw na hinarangan ako sa gate, bumukas ang gate. Yumuko ang garwala na ang dating mga mapaalinlanganing mata. Sa sala, nakatayo ng tuwid ang ama ni Miguel. Nakaupong sa tabi ang ina niya, malamig pa rin ang kulay ng mukha. Nakatayo si Miguel sa likod na nahimik. Pumasok ako, hindi yumuyuko, hindi nagmamatas, kalmado lamang. Inilagay ng mga inspection audit report sa mesa. Nabasa ko ang lahat. Mababa at marahang boses. Walang paglabak. Hindi ako naksalita. Nakpatuloy siya. Siniyasat ko rin ang nangyari sa iyo 8 taon na ang nakalipas. Nanahimik ang silid. Ikaw ang nasiwalat ng pandaraya, hindi ang kalaho. Direkta akong tumingin sa kanya. Oh, mahina na inubo ang gina ni Miguel. Ngunit, iyon ay hindi nagbabago sa anulmang. Bahagya akong gumiti. Hindi ako naparito para baguhin ang bagay na iyon. Bahagya na huminga ang hangin. Matagal na tiningnan ako ng ama bago nagsalita ng isang pangungusap na pinanatahimik ang lahat. Ikaw ang nagligtas ng kumpanya, 3 taon na ang nakalipas. Hindi ito tanong, pahaya ito. Mahigpit na nakasya ang kamay ni Miguel. Hindi pa niya narinig ang ama niya nagsabi nganon. Mahinang sumagot ako. Ginawa ko lang ang tama. Tumango ang gama. Nanatili si Miguel sa posisyon ngayon hindi lang dahil sa kapital, dahil sa iyo. Nagulat ang ina niyang lumingon sa kanya, ngunit hindi siya tumigil. Hindi na kailangan ng kumpanyang itong isa pang manggagambala. Kung may isa pang matatangkang linlangin ang kumpanya, haharapin ko ito. Ang salitang iyon ay hindi lang para sa akin, para sa sinumang nasa likod ng maganakaraang galaw. Si Chamil. Nang gabing iyon, nang umalis na ako mula sa villa, sinundan ako ni Miguel hanggang sagi. Mahinang humihip ang hangin mula sa ilog. Hindi ko inakala na iyon ang sasabihin ngang tatay ko, mahinang sabi niya. Tumingin ako sa kumikislap na tubig sa ilaw ng gabi. May ilang tao na hindi nagsasalita ng marami, ngunit masyusing nakmamasid. Matakal akong tiningnan ni Michael. Nagsisisi ka ba? Lumingon ako. Dahil sa pag-aasawa sa iyo. Umiling siya. Dahil sa pagliligtas sa korporasyon. Nanahimik ako sa ilang segundo. Hindi ako nagsisisi, ngunit natuto akong huwag maging masyado sa iba. Bahagya. Siyang tumango. Walang karagdagang salita. 3 araw pagkatapos, umalis si Chamil sa lungsod. Inihayag ng sa partner fund na walang planong i-activate ang capital transfer clause. Hindi na publikamente nakikialam ang pamilya ni Miguel. Ang korporasyon ay pumasok sa tunay na estado ng katatagan. Ngunit alam ko 3 buwan ay malapit na matapos at ang pinakamalaking tanong ay naroon pa rin. Kapag natapos ang supervision period, ano ang gagawin ko? Alis ng may karangalan o mananatili ng may kapangyarihan? 3 buwan. Eksaktong 90 araw mula nang pumasok ako sa corporation bilang Executive Supervision Representative, umakyat ng kabuang 18% ang stocks. Naalis ang coastal project sa tamang schedule. Muli ay napirmahan ng bangko ang preferential interest rate agreement. Ang media na dating nagdududa ay naging papuri. Ang korporasyon ay hindi lang naging stable, naging mas malakas kaysa dati.
Ngayon ang meeting room ng ika-21 palapa ay puno ng mga miyembro ng board. Wala na ang dating tension, naroon na lamang ang paabang. Tumingin sa akin ang board chairman, natapos na ang supervision period ngayon. Mayroon ka bang mungkahi? Lahat ng gamata ay nakaton sa akin. Nakaupong sa tabi ko si Miguel hindi naksasalita, ngunit alam ko na naghihintay siya. Tumayo ako walang slides, walang chart, natupad ko ang aking pangako. Malinaw ang aking boses. Neijing Stable and Corporation bumalik ang tiwala ng merkado. Tumango ang buong silid. Nagpatuloy ako. Kaya naman, hihiling akong atras mula sa executive supervision position. Natulala ang silid. Lumingon si Miguel sa akin hindi naitago ang sorpresa. Bakit? Tanong ng chairman. Bahagya akong ngumiti dahil hindi ako pumasok dito para kunin ang kahit anong bagay. Pumasok ako para patunayan na kayang tumayo ng mag-isa. Matagal na katahimikan. Tumayo si Miguel. Nakontra siya kumibo ang buong silid. Direkta niyang tiningnan ako. Hindi ka lang napatunayan ang kakayahan ikaw ang nakpabuti ng korporasyong ito. Tumingin ako sa kanya wala na ang kompetisyon sa kanyang nga mata mayroon na ang pakilala. Huminga ng malalim. Hindi ko kailangan ang upuang ito para patunayan ang aking halaga. Pagkatapos ay inilagay ko ang isang bundle ng file sa mesa. Lahat ay nagmasid panggalan ng bagong investment fund. Antares Capital. Ang gifund na ito ay medjiging pangmatagalang strategic partner na korporasyong ngunit independiente. Walang pagtatago, walang anonimidad, walang nakatayong sa likod na sinuman. Pinili kong tumayo ng pantay. Tumingin sa akin si Miguel. Talagang aalis ka? Tumingin ako sa kanya. Hindi ako aalis sa laro. Nagbabago lang ng posisyon. Nanahimik siya. Pagkatapos ay bahagya siyang tumango. Sa pagkataong ito, hindi pagkatalo pagalang. Isang linggo pagkatapos, opisyal akong umalis mula sa opisina ng ika-Yirmibir Palapag. Walang humatlang, walang nagdududa sa akin. Nakatayo ang media empleyado sa magkabilang dako ne pasilyo at yumuko sa pagbati. Hindi dahil misis ng dating CEO ako kundi dahil ako ang nagpanatili ng corporation sa oras ng krisis. Nang gabi, nakatayo ako sa harap ng bintana ng maliit na apartment noon. Ang silver, USB ay nandun pa rin sa drawer ngunit wala na akong kailangan dito. Tumawag si Miguel. Sinagot ko. Congratulations, mahinang sinabi niya. Nabasa ko ang file ng bagong fund. Salamat? Sagot ko, maikli na katahimikan. Maaari ba? Tayong magsimula ulit? Tanong niya, hindi bilang mag-asawa kundi bilang 2 taong mas nakakilala, nasa isa-isa. Tumingin ako sa maliwanag na lungsod. Maaari ngunit hindi katulad na dati. Bahagya siyang ngumiti. Naintindihan ko. Natapos ang tawag. Inilagay ko ang telepono sa mesa. 3 buwan na ang nakalipas na freeze ang aking nga ari-arian. Pinalabas sa bahay, tinitingnan bilang isang babaeng hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Ngayon, alis ako sa sarili, ko mismong pagpili hindi dahil, pinaalis kundi dahil, sapat na akong. Malakas na hindi na kailangan pang kumapit. Inisip ng matao na ang annulment ay katapusan. Para sa akin ito ay simula. Hindi para magiganti, kundi para muling isulat ang aking sariling halaga. At kung isang araw magbabalik ako sa fila sa tabi, ngang ilok hindi ito bilang taong pinalayas sa pintuan, kundi bilang taong pumasok ng may sariling paa. Mga aral mula sa kuwentong ito. Una, huwag kailanman maliitin ang sarili mo. Kapag iniisip ngang iba na hindi ka mabubuhay nang wala sila iyon ang oras na kailangan mong maging pinakamatapang. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa titulong misis o asawa naroon sa tunay na kakayahan at katapatan. Pangalawa, ang katahimikan ay hindi kahinaan. May mga taong pumipili na huminto at bumalik hindi dahil natalo, sila kundi dahil nahahandang muli. Ang kapayapaan
At maingat na paghahanda ay maaring maging pinakamalakas na sandata sa mga panahong mukhang nawala ang lahat. Pangatlo, ang kasal ay pakikisa, hindi pag-asa sa isa. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagkawalan ng sarili. Kapag ang isa sa mag-asawa ay ganap na nakasalalay sa isa, hindi na ito balanse. Pang-apat, ang karangalan at kakayahan ay hindi maaring i-freeze. Maaring ay size ang ari-arian, maaring bawin ang bahay ngunit ang talino, katapatan, at karanasan ay hindi maaring kunin ng sinuman. Panglima, ang pagsuko sa tamang oras ay isa ring uri ng tagumpay. Hindi siya nanatili dahil sa kapangyarihan, umalis siya dahil sapat na siyang malakas. Minsan, ang pinakamataas na tagumpay ay hindi ang pagpapanatili ng posisyon kundi ang maluso na pag-alis ng nakataas ang ulo. Kung ang kwentong ito ay nakapagpapaisip sa iyo, kung naranasan mo na ang pakiramdam na pinababa, na pinalaya sa buhay ng isang tao, tandaan na hindi mo kailangan ng sinuman para patunayan ang iyong halaga. Ang pinakamagandang tagumpay ay kapag ikaw mismo ang magsasabi na gawa ko ito para sa sarili ko,